walang garden teacher nung time na yun. Biglang nagbaba ng inisyatibo ang Municipal Agriculture Office ng San Mateo na nireconstruct yung aming greenhouse sa school. Tapos magtuturo sila ng hydroponics. So, dahil nga wala nang mapisil, umalis na yung garden teacher eh. Kaya ako yung nandun, ako yung naipadala. Doon nag-umpisa yung journey ko ng hydroponics. Maganda yung naging experience ko sa pag-hydroponics kasi lahat ng supplies libre. Talagang wala akong ginastos, natuto ako ng galing lahat ng sa school, ang materials, ang technical assistance galing sa mo. Kaya ang laki po ng utang na loob ko sa school. And then sa Municipal Agriculture Office. Kaya yung binabanggit ni Ma'am Joy kanina na nakita niya ron sa ng solo parent, ako po yung nag-talk doon yung nakaraang siguro mga 2 weeks or 3 weeks ago. Yun po yung and then lahat ng natutunan ko sa MAU at ang natutunan ko sa school, i-share ko po doon. Ngayon, yun din po yung parang aming advocacy. Dahil nga sabi ko, ako ay natuto ng libre, no? Ako ay natuto na why not i-share ko din sa iba? Share your knowledge. No? Share your knowledge. Kumbaga, ito ay tinitreat ko as blessing kasi. Kaya sabi ko, kung ako ay binigyan ng Panginoon ng blessing, I have to share it to others, no? To the community. So yun po ang to cut the short story short, no? Yun po ang ko ng hydroponics. So ngayon, welcome po sa Hydroponics 101, no? So, ang unang topic po natin, ay i-discuss ni Sir Ryan, aking bayaw. Ha? Ayan. Okay. So, So, sila yung aking business partner sa greenhouse na to. Hindi po matatayo tong greenhouse na to kung hindi po katulong ko sila, no? Ang pangalan ng aming greenhouse, ang aming venture ay Farm Grow. Bakit po Farm Grow? Kasi nga it's something about has something to do with family bonding. Kumbaga gusto naming ma-put up ito na ma-encourage yung community na ang pag-grow ng lettuce ay pwedeng maging banding ng bawat pamilya. Sabi nga, the family that plant together, no? Stays together. Ayan po. So yan yung namin. So, hindi ko na po mapahabain para makapag-start na rin tayo. Pinakikilala ko yung aking bayaw, si Sir Ryan San Pascual. Good morning po. Ako po si Ryan San Pascual. Co-owner po nitong greenhouse na to. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho sa Arms Corporation of the Philippines. Kasama ko po si Sir Nelson at si Sir Paulo. Nakatira po ako sa Barangay Santa Ana po. Malapit po sa Central Elementary School. Co-owner po ako ng Cocos Kitchenette, yung karinderya po doon. Doon po. Bali po, nang tinayo namin itong greenhouse, halos lahat to, kami gumawa lahat. As in labor, materials, kami nagbubuhat, as in lahat ng hirap. Kaya sabi na ni Bayaw, kailangan ma-share to sa iba para matutunan din nila. Ayan. Hindi ko na po papahabain. Si Mrs. naman po ang tawag. Hello po, good morning. I'm San Pascual. Kasama ko po si Ryan, kasi kuya ko po si Sir Joe. HR admin ako by professional. Actually, galing ako Amstel dati kasama naman ko sila sa HR po ako. Pero ngayon po, nasa school naman ako. Kasama ko naman si kuya sa school. Ayan. Bali, dati wala rin akong alam sa hydroponics. Pero nung napunta nga ako sa school, since may hydroponics sa school namin, ayan, dun din po ako natuto. Tapos, kasi dahil hawak ko doon ng GESOR, yung mga organization siya ng mga bata. So usually, nagkakandak talaga kami ng training doon ng hydroponics. Yung mga bata, tapos mga alumni, saka SPTA. Mga SPTA, mga teachers. So, ayun. Bali nung tinayo to, kasi dito kami dati nakatira ni Ryan. Kasi amin naman talaga tong area na to, sa pamilya namin. Dati nag-aano kami ng conventional farming. Kaso lang, binabaha kasi ito eh. So, dati nagpapadindor pa kami ng mga garden soil, ganyan.
Kaso lang na wash out siya every time na Babaha. nababaha. So, dahil nga binabaha to, nung nag-hydroponics kami, tinaas namin siya. So, kahit bumaha, kahit abutin mo siya ng tubig, di naman niya matatangay yung grow box namin. Tutasan lang namin ulit. Ayun, yun lang po. Yun yung story ko ba't ako napunta sa hydroponics. Yun lang Thank you po. so much po. So, yun po, yun yung story, no? Yun yung journey namin sa hydroponics. Kayo ay nag-uumpisa pa lang, so gagawa rin kayo ng sariling journey, no? So, siguro, pag dumating yung time na yon, kayo naman yung magkukwento sa iba. And then, I hope you will share this to others, no? Maybe dun sa community ninyo or ano, kayo na po magpalago. Kasi ang ibibigay po namin ngayon yung basic, hindi namin gagawin komplikado yung mga bagay-bagay, no? So, welcome po sa Hydroponics 101. Again, I'm Sir Joey Tosposo. Nickname ko yung Joey. Isa po ako sa mga biktima. Biktima talaga no? Yung Typo. sa mga sa PSA, yung mga ganun, nagkakaroon ng typographical error. So, ang totoong pangalan talaga is Herbert Joey. Kaya lang, nung nag-apply ako ng board exam, yan pala, pinangatawanan ko na. So, yan po. So, start tayo. So, pag sinabi po natin hydroponics, so, hydro means water, no? Ponics means labor. Okay? The word hydroponics comes from the two Greek words hydro and water, meaning water, and ponics meaning labor. So, ito po yung mga illustration niya. So, ito po yung Kratky method. Ito yung most common, most basic, and nutrient film technique. So, dalawa po sila yung kumaga, pag nanood ka ng video tutorial ng mga sa YouTube ngayon, it's either Kratky or NFT yung ginagamit. Okay? So, yung difference po niyan, sa Kratky, stagnant po yung water. No? Sa NFT naman, running yung water. So, yun po yung pagkakaiba nila. Ngayon, maybe some of you will ask, bakit hindi NFT kayo, sir? Bakit hindi nyo pinili yung NFT? Pwede rin naman. But, pag sinabi kasi nating NFT, it requires a lot of attention, no? Time. Kasi monitor mo po yan. Maraming technicality ang NFT. Unlike, i-discuss ko na yung advantage at saka disadvantage yan. No? Unlike Kratky, pag sinabi natin Kratky, ito po yung parang plant and forget. Eh, sa kagaya ko po na ako ay araw-araw pumapasok sa school, 8 hours ako sa school. Pumapasok ako ng 7 to 4 or minsan dahil flexible naman kami sa DepEd, lalo ngayong bakasyon, 8 to 5. So, ang free time ko lang sa umaga, kung magising ako ng 6 o'clock, I have only 2 hours. Magpe-prepare pa ako, kapasok. So, mas para sa akin, mas bagay ako sa Kratky method. So, yung pagpili po natin ng type ng technique o ng style, nakadepende po yan sa atin. Kaya halimbawa, ikaw naman ay nasa bahay lang, o hindi ka currently employed, marami kang oras, no? Or halimbawa, gaya sa business ni Sir Agel, kontrata siya, so may mga times na baka walang gawa or walang kontrata, so pwede siyang mag-NFT, something like that, no? Kasi mas marami yung time niya. Okay? So, kaya sa amin, ang pinili namin ay Kratky method. Medyo matrabaho lang kasi from time to time, after harvest, linis lahat, disinfect lahat, gano'n. Pero, one time lang naman yun, na pwede namin gawin ng Saturday and Sunday. So, gano'n po, no? So, yan po, hydroponics, water. Totoo naman, no? Water talaga, pero hindi lang water alone. Kasi siyempre, pag nag-grow tayo ng halaman, hindi lang naman water yung element na kailangan niya. So, kailangan din niya ng heat coming from the sun, no? So, kailangan niya rin ng hangin kasi siya ay living organism. Siya ay living creature. So, even the plants need air too. And, syempre, yung soil. Pero, in hydroponics, medyo inalis na yung concept ng soil. Pinalitan ng soil media or any other alternative po na pwedeng pamalit sa lupa. Okay? So, yun po. Sir, question lang. Yes po. Anong difference nung NFT then rather than Yun po. the other one? Pag NFT, nagsisirculate yung water niya sa pipe. Okay. So, ibig sabihin may pump siya. Yes, gumagamit siya ng water pump. Pero Yeah, yung yung grow niya, hindi pa rin similar.
yung pagtubo ng plant. Based on my experience at saka dun sa nakikita ko kasi hindi pa naman ako nakakapag-NFT. Okay. Although may idea ko dahil nga electrical naman tayo, kaya natin pagganahin yung pump na yan. 'Di ba? So may ang base sa output parang wala naman masyado. Parang similar lang. Oo, yung tubo. similar lang yung tubo. Ang kagandahan lang nito, hindi ka hugas ng box, Box. ng grow box. Kung magpapalit ng tubig. Oo, pagka harvest mo, may nakaabang ka ng bagong ilalagay, tapos basta continuous lang. Ang isi-check mo lang dito yung parameters ng water. Pero yung isang system, sir, every how many days ka bago magpalit ng water? Ito, For one cycle. for one cycle, 40 days siya. Pagka-harvest, saka ka lang magpapalit ulit. Basta ganun Ay, po hindi yung other week, i-flush mo Hindi. na. Unless, sobrang init. Pagka sinet up mo na siya, sinet up mo na yung saklati gaya ng ginagawa namin dito, yun na siya, hanggang harvest na yung tubig niya. Pero, paminsan-minsan, titingnan mo din. Kasi may mga cases minsan, gaya ngayon, sobrang init, mabilis yung evaporation eh. Mabilis mag-evaporate. Kaya kami, minomonitor namin, pagka parang bababa na dun sa normal, opo, top up lang. Hindi mo naman siya kailangan palitan. Pero bilang stagnant water, sir, hindi naman siya kinukuha ng mga kiti, something like that. Sarado kasi siya. Kaya walang point of entry. Yes, walang point of entry. Yung mismong box wala siyang May takip. may takip siya tapos may Nandun lang ang kaya butas niya. hindi makakapasok sila mo. Kaya walang lamok. So, yun po. Safe. So, hydroponics, ito yung mga iba't ibang klase ng types ng hydroponics. Na-discuss ko na yung dalawa kanina. So, we have deep water culture system, no-wick system, nutrient film technique, yung ebb and flow system, drip system, aeroponics. So, hindi ako masyadong magtatagal dyan. So, kung gusto nyo yan, picturean nyo lang and then you can search in Google or YouTube. No? Kasi hahaba tayo. So, materials used in basic hydroponics. So, gaya ng banggit ko kanina, kailangan natin ng growing media. So, kami, ang ginagamit namin, coco peat. Coco peat, no? So, foam, yung iba gumagamit ng foam. Pwede rin naman ng foam, pero hindi ko pa yan na-try. Pero nakikita ko yun sa Bulacan Hydroponics, yung sinasabi mo. More on foam siya eh. Yes, gumagamit sila ng foam. Si Bayaw, nakapag-try na rin ng foam yan. Pero ako, personally, amin mo sa inyo, hindi pa ako nagka-try sa iba. Kasi I find coco peat useful naman and okay naman sa coco peat kasi. Kaya feeling ko parang saka na ako mag-experiment about other growing media. No? So ito po yung coco peat. Ayan po. Coco peat is made from coco husk. No? Kung may nakikita kayo nagtitinda ng buko. Parang maitim, sir. Yung nakikita kong parang may brown. Yan. Very good po. No? So bakit po nangitim-ngitim na? Kasi ito po ay second use coco peat. Yung kulay pula, Bago pa lang sir. bago yon, no? Yan po yung bago. Ayun. Ito yung bago. Mhm. Yun pa, Oh, yan po. reusable naman yung coco. Yes. Basta hindi na uuubos, Kaya- pwede yan. Kaya ito po yung una kong pinakita sa inyo just to highlight, no? Na reusable yung coco peat. No, reusable siya. Ibig sabihin, isa yun sa pwede nating matipid. Pero, pagka nireuse mo ang coco peat, see to it na pakukuluan mo siya, i-sterilize ninyo. Pero yung nutrients niya, sir, hindi naman nababawasan din sa plant. Actually, ang coco peat alone, wala talaga siyang nutrients. Okay. Kumukuha siya ng nutrient dun sa nutrient solution na na ilalagay natin. Mamaya i-discuss ko po 'yon. So hanggang may nakukuha ka po. Hanggang may nakukuha ka po. Kasi minsan yun sumasama sa ugat. Ayun, na alam minsan tatapon mo na. Nababawasan siya, no? Nababawasan. So yung dry, kailangan pang i-sterilize Yes before po. using it. Yun po ay protocol natin, ha. Pag tayo ay gagamit ng coco peat, whether tayo ay mag-seed sowing or magta-transplant, you have to sterilize it. No? Day na gagamitin. Yes. Maaari magtanong kayo, sa gaano katagal namin pakukuluan? So, ang minimum ay 30 to 1 hour.
ang pagpapakulo. Hindi naman siya na... Mas matagal pakuluan, mas maganda, mas okay. So basta ang minimum natin ay half an hour. Papakulan sir, hindi po babuhusan. Hindi po pakukuluan talaga. Ilalagay mo siya sa yun yung area na yun doon sa kabila. Meron kaming pakuluan doon. Yan, diyan kami nagpapakulo. No? At ang laging in charge diyan ay si Bayawarayan. Siya ang taga pakulo. Nakakakuha ng papukit na May nagsusupply po sa amin. Opo. Yung Pwede mga rin, nasa Shopee, sir, advisable ba yan? pwede rin naman. Basta kung sa Shopee kayo kukuha or pwede naman din sa amin kayo kumuha. Pwede nyo pakuluan. Basta laging yun ang protocol natin. Para maging successful yung tanim ninyo. Yes, before use, pakuluan. Tapos isa pang ng kokupit, diba, pinakuluan mo, ginamit mo, may sumobra. Pag ginamit mo siya ulit next time, kailangan pakuluan mo ulit siya. Kasi meron yung mga pathogens, may germs, may bacteria na hindi naman natin nakikita. One thing na for sure na makapapatay natin yung mga yon is by sterilization. Mas ibig sabihin, every harvest, 40 days, kailangan kong magpakulo o mag-sterilize po. Yes po. Ganun. Pagka whenever, sir, sa worst case scenario, pag hindi mo na ginagawa yan, anong mangyayari sa plant? May pwedeng hindi lumaki yung tanim or pwedeng ultimano mapulok yung ugat. Kasi pag may bakterya yan, kakainin ng bakterya yung ugat. Ganun po. So, syempre, hindi natin nakikita yan. We cannot see the bacteria using our naked eye. So, just to make sure na mamamatay sila dahil pinakuluan natin. So, yun po yung assurance na may bibigay ng pagpapakulo. No? So, yun po. Gaya nung sabi nyo kanina, bakit itim? Kasi second time use na ito. Saan mo nang hinahalo dun sa tubig na pagpapakulo? Wala po. Tubig lang. Plain water po. Tap water. Tapos, So, yun. And then, grow box. No? bago ba? Kahit di na. Kahit alin. So, dito sa amin, meron kaming dalawang klase ng grow box. Okay yan. So, meron kaming 5 holes. Ito po yung sample ng 5 holes namin. Medyo magkakalayo-layo sila. Yan po ay dinesign talaga namin na medyo magkakalayo sila. Kasi kung lettuce po ang itatanim ninyo, mas lalaki siya. Gaganto sila ng maayos, Oo, sir. mas makaka-bloom sila ng kung kahit gaano kalaki yung gusto nila. Bali sa anong ideal distance niya? Siguro mga 4 or 5 ganun, 5 inches. 5 inches. Oo, para mas makalaki siya. Yung sa NFT, yung gumagamit ng mga tubo, ganun po, 3 to 4 inches ang layo. Para makalaki siya ng gusto. So ito po yun. Tapos yung nabibili naman po sa sa mga supplier, sa online, yung ganito pong klase. Ito naman po ay 15 holes. No? Styro ito. Okay, so dito medyo magkakalapit siya. So yun po yun naman ang disadvantage niya. Kasi kung makakalaki pong side na to, yung kabila, ang mangyayari yung gitna maiipit po. Kaya ang practice namin dito, naglagay kami ng interval. Halimbawa, may isang lettuce dito, sinasara namin to, isang lettuce ulit dito ulit. Para lumaki siya. Kaya tinataniman ng ibang Kaya tinataniman namin ng iba. Sa mga picture. Pinapractice namin yung Gumagano yung pataas lang. yes, pinapractice namin yung yung companion planting. Worst case scenario, sir, if ever, may lagayan ka, see something, tas DIY process, Pwede. yung foam lang ang gagawin. Pwede. Yung yung mga fruit box. Yun, fruit box yun Eh, eh. sabihin na lang natin, yung mga plastic utensil, yung mga plastic, Pwede rin naman, pero meron pong disadvantage. yung grow ng plant po. Pwedeng plastic. Ang problema sa plastic, lalo ngayon mainit yung panahon natin, mabilis po uminit yung tubig. Ngayon, yung pong iniiwasan natin na uminit yung tubig sa loob ng grow box natin kasi it will directly affect the growth of our plant kapag umiinit yung tubig, no? So, yes, may tendency. Sa pa yun, kapag transparent po yung ginamit yung container, hindi ko naman sa dinidiscourage yun. May technique naman actually. Kung gagamit kayo ng DIY, yung mga mineral water na yan, palutin nyo po siya ng ng insulation.
yung ginagamit sa roofing insulation, pwede po yun. Tapos talian nyo lang ng goma o ng rubber sa labas. Hindi ba siya prone pag ano, yung mga Sa- insect doon sa mga pagka binalutan mo ng gano'n? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Basta ang mahalaga lang dun, hindi siya directly tamaan ng araw. Kasi pag yung tube, yung solution natin, yung mixture natin, pag tinamaan nyo ng araw, mag-build up, magkakaroon siya ng lumot. At alam naman natin na ang moss ay isang living organisms, no? Halaman din. So, imbis na yung halaman mo ang magko-consume ng nutrient solution, aagawin ng moss. So, yun po. No? So, next, we have styro cups. No? Exciting. Ano, styro cups or net cups. Wala akong sample ng net cups. Yung net cups, plastic siya. Ay, meron tayo din ng itin. Yung gagaya ng kape. Oo, net cups. Pero kami, mas prefer namin to. No? Ang problema lang dito, kapag nagbebenta kami ng lettuce dyan sa simbahan, yung mga customer gusto kasama to. Pero dinidiscourage Yes. po namin. Para Bakit ma-reuse po? pa. Kasi ano bang gagawin nila rito pag kinuha nila? Tapon lang. Tatapon lang nila. Kaya hindi namin magiging basura. So, in-explain ko doon sa customer, ma'am, sorry po. Kasi pinapractice po namin yung pagre-reuse ng styro cups. Para for environmental reason. No? So, yun po. Sir, yung question po, yung kung plastic din po yan, ganun same din yung init, yung moss, kung plastic style po ang gagamitin. Kung plastic ang gagamitin. Di ba merong mga yung sa taho, yung clear? Yes, yes. Oh, so yun po, pagka tinamaan nyo ng araw, magbibuild po yung yung moss. Natunet ko po. So, yan, ito po yung sample ng net cap. Plastic Mas siya, mahal yun. plastic siya. Pansin nyo po yung net cap, color black siya. Yeah. Ano po yun? Intentional po yung pagkaka-black niya. Para kahit tamaan siya ng araw, hindi tutubo ang moss. Yung aming grow box din, pansin nyo may balot ng black bag. Binabalot na. Binabalot namin ng black bag. Ang reason po nun, dahil unang-una para maprotektahan namin yung grow box. Hindi siya basta-basta maluluma. No? And then one more thing, para hindi rin lumutin. No? May occasion na tinamaan siya ng araw. Kung white yan, tutubuan siya ng lumot yan. No? So yun po. Next, nutrient solution. No? Nutrient solution po natin. Yung unang ginamit, nung ako ay tinuruan ng MAU noon, ang pinagamit nila sa akin, SNAP A and B. Yung SNAP A and B po ay nag-original from UP Diliman. No? Yung mga student from UP Diliman ang nag-produce, no? Ng SNAP A solution A and B. Okay rin naman 'yon. No? Pero doon medyo mas mataas yung amount ng solution na hinahalo sa tubig. Sa pagkakatanda ko, ang ratio nun is 2.5 ml per 1 liter of water. No? Ngayon, ang ginagamit na namin ay Kiss Plus. Kiss plus. Kiss Plus. Brand lang po yung binabanggit ko, ha. Yung Snap A Solution A and B, brand po yun from coming from UP Diliman students. Pero pwede pa rin naman po, sir, Opo, gamitin. pwede rin. Kung saan po kayo mahihiyang. Sabihin, I'm just giving you an option. Pero yung chemical content, sir, the same. Yes. Okay. The same, pero may kanya-kanya silang inilalagay na parang signature element para maging stand out sila over other manufacturer. Okay? So, Nutrihydro, ito ay commercially endorsed, no? Master Blend, ito na-try ko tong Master Blend na to. Hindi naman sa yung Master Blend, maganda rin yan. Ang naging experience ko lang dyan, may mga chances na hindi pantay-pantay yung laki. May malaki, may hindi siya pantay. Ayan yung huli namin ginamit yung Kiss Plus. Kaya nung galing yung Kiss Plus, kilala niyo si Katanim? Hindi niyo kilala. Si Sir Marvin Baisa. Siya ay taga San Mateo rin. Meron siyang malaking greenhouse sa Modesta. Malaki yung greenhouse niya. Talagang massive na yung production niya ng lettuce. Dito sa may likod ng barangay na Santo Niño. Likod ng barangay. Okay. So, yun po, ang nutrient solution. Ito po ay Kiss Plus na. Ano pong pagkakaiba ng Kiss Plus? Yung solution A natin, ito ay calcium nitrate. No?
Tapos ito naman ay NPK. What is NPK? N stands for nitrogen, no? Nitrogen. P, phosphorus, and potassium, no? Bakit ganun? Bakit NPK? Hindi ba dapat NPP? No? Kasi po ang chemical symbol ng potassium ay K po, hindi po P. Ang P ay yung potassium. Ay tama, phosphorus. Ayun. So, yun po. Ang ginagamit na ang kagandahan lang dito, bukod sa NPK, meron siyang chelated iron. Ano po yung chelated iron? Yun po yung pag nagtanim ka ng lettuce, yung mga stem ng lettuce mo ay nagiging crunchy. Saka mas malalaki siya. Because So, of kaya, that solution. additional ng Kiss Plus. Parang meron siya na wala yung iba. Ganun po. Siyempre, para mag-stand out. Pero dito po yung particular doon, yung crunchy. Ito po Yes. siya. Okay, dito yun. So, ayan po. Next, measuring cup po. Measuring cup. Pwede rin namang syringe. Yung nabibili sa butika, tanggalan nyo lang ng needle. Pwede rin yun dahil may measurement din yun, no? Pero ako, ang ginagamit ko, kasi minsan, hassle yung ganun ka, tapos gano'n naman. Kagaya nito, bubuhos mo lang, tapos halo. Mabilis. Diba? So, dalawa yung ginagamit namin, isang 30 ml at saka isang 15 ml. Yung mga chances kasi nawawala to, ito na lang. No? Hindi po ito mahirap hanapin. Ito po yung takip doon sa pagbumili kayo na gamot sa butika, yung mga tempra, di ba? Ayun, yung mga vitamins. Yan, ito po yun. Kaya pagka may mga ganun, hindi ko pinapatapon kay Mrs. kasi nga, very useful Meron siya. yan sa DIY, sir? Yes, meron. No? Sir, pag nagamitan na po, bawal na po yung gamitin sa food, Opo. bawal na kasi chemical. Opo. Okay. So, ito ay intended na dito. Ito ba, sir, poisonous siya? Hindi po. Hindi. Oo. Chemical siya, pero ito ay pinaprocess ng halaman kasi. Okay. Na Parang, parang, just in case lang na worst case scenario, maano nung tao o bata, hindi naman dapat, siya hindi, harm. dapat hindi. Kasi Pero harm, kahit pa paano, Oo, may harm siguro, siya. opo, merong ano yan, kasi siyempre chemical yan, hindi yan talaga, kung yan ay direkta natin i-consume, merong epekto yan sa katawan natin. Tubuan Di ba? Pero ito naman kasi, pinaprocess to ng halaman, bago natin kainin, na-process niya na. So, wala nang chemical to. Okay? So, ganun po. Additional one time, natapon ko yung ganyan sa fish pond ko. Hindi naman namatay yung isda. Okay. Actually, yung tatanong ko kasi may Ang creative. tabasa Oo. ng isda mo. Akala ko kasi sa ibabaw ng pond ko. Hindi, sir, kasi kung makikita mo sa mga Chinese, dun sa YouTube, nakita ko lang naman, kasi mahilig na ako dito. Hmm. Yung plants nila nasa ibabaw. Yung mga isda nila nasa ilalim. Pwede na Oo, yung set. pwede Kasi yun. kung mamatay yung isda, kasi ang chemical dapat pupunta sa tubig, right, di ba? Pero nandun yung isda eh. Ang ano naman po nun ay aquaponics po yun. Hindi po nilalagyan ng ganito. Ah, So, ang concept naman ng aquaponics ay yung dumi po ng isda, yun naman ang nagsiserve as nutrient Okay. doon sa plants. doon sa plants. Kasi nagsisirculate Oo, yung... nag-circulate siya. Ngayon, ang symbiotic ano nilang dalawa, yung ugat ng halaman, siya yung nag-serve as filter. Pinifilter na yung Bago. tubig. Ngayon, pagbalik doon sa pond, malinis na yung tubig. Pero gumagamit pa rin sila ng ganitong chemical. Hindi po. Sa aquaponics, hindi. Ah, hindi. Hindi. Yung dumi nga, Kung gagamitin ko yan, sir, hindi advisable. hindi po. Talagang ito ay ano lang, intended for hydroponics activity lang. Okay? So, measuring cup po, pagka halimbawa bumili si Mrs. No, sa bahay, huwag niyo pong itapon. Ano? Hello, Ma'am Camille. Good morning. Ayan. So, merong 15 ml, merong 30 ml. Mamaya ipapakita ko kung ano yung ano. Actually, wala namang problema. Kung 15 ito, 30 ito, doble mo lang to. No? So, yun po. Next, kailangan natin ng dechlorinized water. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito po. Ako ay gumagamit ng Ayan. So ito po ay dechlorinized water. Paano po mag-dechlorinize ng tubig? Ito po ay tap water din, coming from Manila Water. No? So ang ginagawa lang namin dyan, kaya tinawag na dechlorinize yan, overnight po, pinasingaw na namin yan.
No? Huwag kayong masyadong malilito doon pag sinabing dechlorinisation. Parang ang hirap na proseso. Pero ang totoo po nun, ini-stack lang namin yan sa drum overnight. And then, kung nandito kami, binubuksan lang namin. And then, nahayaan lang namin makasingaw yung chlorine. Kasi as we all know, yung ating tap water coming from Manila fluoride. water ay merong Fluoride. chlorine. Chlorine. And alam naman natin, pag sinabi natin chlorine, yan ay one form of chemical. So ang iniiwasan natin doon, magkaroon ng chemical reaction ng chlorine at saka itong ating ilalagay. So para maging maganda, kailangan pasingawin mo siya, wala na siyang chlorine, saka mo hahaluan ito. Gaano po katagal, sir? Gano'n po katagal mag-dechlorinize? Pwede pong overnight or 24 hours is enough para makasingaw yung chlorine na meron siya. The more po, sir, is okay. Yes, the more the better. Nilalagyan ng eraser para makakita siya. Ano po, sir? Eraser. Opo, pwede. Oh, mas madali. Mas Pero mabilis ang pag galing sa pump water po, yung sa deep well, yun, walang ano yun. Pero, pwede siyang direkta na. hindi, ang disadvantage naman nun, meron siyang, Bacteria. naturally, meron siyang mga element, Minerals. minerals, Yan. na galing sa ilalim ng lupa. Pwede mo pong gamitin yun, pero gagamit ka po ng ppm meter. ppm at saka pH meter. Just to check the acidity of water and the element content of water or mineral content of water. No? Tsaka mo siya ibabangga kasi pagka NFT ang gamit mong system, yan yung mga parameters na kailangang i-set mo sa tubig. No? Pero yung idea na yun, pagdating sa Kratky, hindi po namin yun pinapractice masyado. Kasi gaya niyan, ito ay hindi naman siya galing sa balon o galing sa any kind of tansyado na namin na kapag ginamit mo yung galing sa tap water na may water, makasingaw lang yung chlorine, okay na siya. Kasi singaw. Yung mga parameters na such as acidity, yung pH, at saka yung ppm niya is lang naman, sabihin average lang. No? Enough para mag-grow natin ng maganda yung mga tanim natin. Okay? So yun po. Next, we have seedling tray. Meron ba tayo? Seedling tray. Yan, seedling tray. Maraming klase po ng seedling tray. Pag sinabi natin seedling tray, dito po tayo nagpupunla. Punlaan po ito. No? Huwag kayong malilito kasi merong term yan eh. Ito pa naman, nung elementary pa ako, naririnig ko na sa teacher ko dito sa Mali, si Sir Santos. Pag sinabi po nating binhi, yun po yung typical na buto. Ha? Pag sinabi nating punla, yun yung seedling, yung buhay na. Okay po? Pag malilito pag binhi, buto. Pag punla, seedling yung buhay na. Ayan, gaya ng hawak ni Bayaw Ryan. Ito po ay punla ng lettuce. No? Ng Olmeti lettuce. Yan. Ganun po kaganda yung aming mga grow na How many days yung Ito ay going to 15. 15 days? 15 days na to. So, na to? Pang transplant na. Kasi Pwede siyang i-transfer. yes, pwede na. Basta mag-start siya ng 15 days hanggang 20 days. Yun yung duration, yun yung pagitan na dapat 15 to 20 days, kailangan mo na siya mai-transfer sa Robox. sa styrocup. And then pagka nailagay mo sa styrocup, you have to rest it for 2 days bago mo siya i-shoot sa grow box. Rest, sir, meaning walang lalagyan na anything. Wala. Basta rest mo lang siya, i-spray mo lang. Para ang reason lang for resting ay para maka-adapt yung roots sa bago niyang lagayan o environment. Kasi kukunin mo siya rito, ililipat mo siya sa cup. So kahit na kahit na maganda yung pagkakaano mo, meron pa rin percent na ma-stress yung Yes. iba. Yung nakalagay dyan, disinformed bang yung kokopit na ginagamit? Yes, the same lang po. Yung spray, sir, is plain Yes, water plain po water na Yes, po. Sir, yung bang pag-spray daily? Sa first 3 days po. Sa 6 Di ba mula seeds. Oo, hanggang sa lumabas yung first tulip niya. Tsaka i-sprayan mo siya. Pero pag 3 to 5 days na, kailangan i-bottom drenching na po siya.
ano po yung bottom drenching, binababad ko. Sample po tayo. Bayo kasi ako ng ano. Namamatay ba yan ang overload? Opo. Pag nasobra. Pag nasobrahan. Kaya, yun lang ano, yun ang medyo critical sa part na yun. Ito, isa din lang, sir. Isa sa umaga, isa sa hapon. Okay na yun. Unless, sobrang init. Tapos nakita mo dry na dry. Saka mo lang ano. Pero yung dilig, 2 beses lang. Okay, paano po mag-bottom drenching? So, pag sinabi natin bottom drenching, so, yan. Bottom drenching po, magmi-mix tayo nito. Saka nito. Sa water, ito, gaya nito, ito po yung ginagamit ko, yung Boysen, no? Kung mayroon kayong Boysen sa bahay or any container na 16 liters po. 16, no? So, mag-mix po tayo ng ating nutrient solution. Yan. So, ganito po, no? So, paano bottom drenching? So, ito po yung ating 30 ml. No? Pupunuin lang natin yan. Punong-puno po, ah. Bakit po punong-puno? Kasi ito nga ay 30 ml. Kung 16 po ito, tapos ang ratio natin ay 2 ml per 1 liter. So, ita times 2 po natin to. Tama po ba? Ulit. Ito po ay 16 liters. Ngayon, ang usapan, for every 1 liter, dapat 2 ml ang sukat ng nutrient solution natin. Okay? So, kung ito ay 16 times 2, dapat 32. Ito ay 30 lang. Pero yung 30 niya po, kung tititigan nyo to, meron pang maliit na portion. Siguro mga nasa 0.2 pa. Yung ano niya. Kaya ang ginagawa ko dyan, para hindi na ako mahirapan, wala nang maraming paikot-ikot pa, punong-puno lang yan. Pinasobrahan ko yung 30. Kasi nga 16 ito yan, kailangan niya 32. Tama po? Yes. So, punuin mo lang yan, ganun lang kasimple. Sabi sa inyo, hindi ko na pahihirapin to. Punuin mo lang yan, 30 ml na yan. Tapos ibuhos mo rito. Kuha po. Ngayon, pag nabuhos mo na yan dito, kukuha ka ng panghalo. So, yung panghalo. Bubuhos mo dyan. Halimbawa, ito, nasandok lang ako dito. Ngari, ito yun, no? Yan. Ilalagay natin yan dyan, bubuhos mo lang na ganun. Tapos, hahaluin mo po muna. Hahaluin. Siguro mga 5 seconds. Hahaluin na siya. Bago ka maghalo nito. Tandaan niyo po yun, napakahalaga nun. Hindi po pwedeng lagay ka nito, lagay ka nun, tsaka mo hahaluin. Mali po. Ay, ibig sabihin sir, partner itong dalawa. Partner niyang dalawang yan. Pero, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, pag naghalo ka po nito, buhos, baka ng panghalo. Ayan, yun. Ito yung aking magic panghalo. Favorite kong panghalo. Ayan, haluin niyo po muna ganun. Ayan, halo. No? Diyan ko na rin hinuhugasan yung kasi para pag hinalo ko yung, kasi bawal silang maghalo agad din. Ayan. Haluin ko yan, haluin. Ayan, ganun po. It takes for how many minutes bago mo ilagay yung isa? Ganun lang, mga 5 seconds or 10 seconds. Sampung halo. Basta medyo sisipol-sipol ka muna, relax lang. Di ba? Ganun lang, halo-halo lang. Tapos yan, okay na, ito mo parang properly na halo mo naman na siya. Tsaka mo po isusunod dito. Yan. Same ano din. Buhos din, puno lang, buhos. Tapos halo po ulit. Same amount din. Tapos same amount din. Kahit anong mauna, sir? Hindi, dapat. Ah, Talagang sabi ng Mau sa akin, kahit daw alin ang Mau na ako para hindi ako malito, kasi ang dami namin sineset upan eh. Kaya ang ginagawa ko, ito muna lagi. Kumbaga, pwede rin mamauna yun, kaya lang, iisip ko baka, pag naglagay na ako nito, iisip ko baka nakapaglagay na ako nito. Nangyari natin yun eh, di ba? What if sa work Nagkakwentuhan tayo. nadadamihan mo dahil nakalimutan mo? Anong mangyayari sa plan? Na-experience mo ba yan? Oo. Kami, naranasan namin. Anong nangyayari? Naghahalo inuulit siya. na lang namin. Nagkukwento ko. Hindi, halimbawa nailagay mo na, baga nawala nga sa isip mo at nalagyan mo na ng plan. Ang ginagawa ko na lang doon, Didilig ko ng halaman. So, yung Hindi, mga experience na over... Oo, yun. Na-over sa dati sir. ito share ko sa inyo. Ito ay hindi naman nangyari sa akin, pero yung isang client namin from Silangan Elementary School, nagtataka sila kasi sabay kami nagtanim. Ngayon, yung akin, yung harvest na, yung kanila, kakarampot pa.
Ngayon, pinatawag nila ako doon. Sabi, sir, anong nangyayari sa tanim namin? Bakit parang, ang term nila na bansot or stunted. No? Stunted. Sabi ko, ano bang kahong nilalagay mo? Siyempre, nag-imbestiga ako. Tinitingnan ko kasi kung aling part nung procedure, yung probably nagkamali sila. Ngayon, ang practice pala nila, bawat isang litro, 5 ml. Laki. Medyo Ang laki. Ang laki ng Marami. difference, Isang di litro, ba? ganito. Oo. kulang Kaya- sa ng Sobra. Sobrang Sobra. dami nilang Sobra. chemical. Kasi 2 ml lang per 1 liter. Yung sabi ko sa inyo kanya, per 1 liter, 2 ml. there should have 2 ml. Kanila pa. Pero yung kanila, for every 1 liter, 5 ml. So, doon ko na patunayan na yung effect pala ng over yung amount ng solution, magiging stunted yung inyong hindi siya lalaki. So 1 liter water. Kumbaga then overdose po siya. OM. Ano po, nyo? Overdose po. Oh, yun ang nangyayari, yun ang effect. Hindi imbis na lalaki siya dahil nga overdose siya. Magiging caution para maging bumagal yung paglaki ng tanim natin. Okay? So yun po. Yun ay based on true to life, Story. True to life story ng aking Additional client po. experience, Ay, si Ryan. sinubukan ko yan ng pure sa bonsai, namatay yung bonsai. Yeah. Ikaw ba? Si Jepoy. Jepo, yung kapatid ko. Inuhus ng diretso. So yun po, no? Tapos pag okay na to, okay na yung mixture natin, no? Maglalagay ka po rito. Tapo. Bagal ng mga assistant ko. Ito po, pinakikilala ko sa inyo, ito po ay panganay kong anak. Magaling na mag-hydroponics. Magaling na yan. mga hydroponics siya. Kaya nyo yung lahat i-set up Master mag-isa. na yan. Mahihain lang, pero skill-wise, mahusay na yan. Ayan. So, walang sukat ito ha. Basta ibubuhos mo lang siya ng ganyan, dahil na-mix naman na natin to. Siguro maglalagay ka ng mga 1 inch ang taas ng water. Mula Para sa lang po ito base. sa bottom drenching hindi pa ito yung transplant. Ah. Yung bottom drenching Ito ay pa lang. bottom drenching po ito. Pag sinabing bottom drenching, nagdidilig tayo, pero hindi na po sa ibabaw nang gagaling. Ang tubig manggagaling na sa ilalim. Ano yan, seedling care pa lang tayo. Wala pa tayo sa Ayan po. transplanting. Yan, Pwede rin bababad ibang mo na lang. container. Kahit anong kahit container hindi naman po, grow box. kahit hindi grow box. Basta kasya ito. Diba, sabihin nyo, bibili pa kami ng hiwalay na grow box Oh, para lang hindi. sa bottom drenching. Kahit anong container Kami meron mga kayo sa takip- bahay, minsan basta mga kasya takip siya. lang na medyo malalim. Ibig sabihin, sir, kunyari 15 to 20 days na yan, di ba? Opo. Ilalagay lang namin ganyan lang, na meron ng butas siyang seed. Yes, so meron po. Ilang days nga po ulit, sir? 15 din. Yung, Hindi, 2 days daw eh, ito this sabi one, niya. 2 days yung pag-bottom drenched. Ah, Ilang, ano lang, i-observe nyo lang siya. Kasi pagka ganyan, may itong panahon, nadadry po yan. Paano po natin malalaman na madadry siya? Unang-una, pag inangat mo siya, magaan na siya. Pangalawa, sa appearance, yung coco peat ay nagiging light in color. Ibig sabihin, hindi na siya basa. Yung Ayun. itsura kanina, yung dry. Yes. Ano yung itsura Pagka Light dark brown siya, ayan, maano nyo naman, pag dark brown siya, makikita nyo na siya ay nakasipsip na ng tubig. Sa Kansas, sir, ilang deep below the ground yung plants? Mga almost 2 inch? Saan po? Yung water din dun sa Opo, mga 1 inch lang. 1 inch. Oo, ang taas. Basta, wag Paano naman, sir kung medyo madami, anong kaya magiging hindi malulunod yung plants? ma-overwater tayo. Ah, okay. Dapat yung sakto lang na makasipsip siya. And then, nakasipsip na siya, medyo ipapagpag mo ng gano'n. Pero wag mo siyang ibababad dito. So kahit nakalagay na siya, isprayan mo pa rin ng water? No need. Ano? Lahat ng No need. seedling tray, pag what do you mean, sir, na hindi ibababad? Hindi bababad. Sabihin, pag na-observe mo na nakasipsip na siya Meron ng na. tubig, meron na. 10 Iangat mo na minutes siya lang ulit. po siguro. Okay. 15 minutes. Alright. Hindi siya pwedeng tumagal. Okay. Kasi nga ma-over siya, mabubulok yung puno, magda-dumping off yan. Kailan ka daw magaganyan? Kunwari, di ba nag-seed sowing ka? Ilang days yung halaman na tumubo bago i-drenching? 5 days po. Oh, yun na. Simula sa pagtanim ng buto, pag nag 5 days daw yung nyo, or dalawang dahon, Dalawang dahon. mag-bottom drenching. Bubon. Kasi ang mangyayari po nun, alam naman natin na yung seeds, during germination process, meron pang stock na pagkain yan. Pero within 3 days, na lumabas na yung leaf niya, na yun, paubos na. Yung nutrient na meron siya. May baon siyang nutrient coming dun sa seeds niya. Nawawala na po yun. So, kailangan makasipsip na siya ng tubig na merong nutrient solution para mag-foster yung growth niya. Ano ba yung
pag nagtanim kayo ng buto, wag agad bottom drenching. Oo, wag Ano agad. lang, Di ba sabi niyo, sir, Spray, spray. from start ba seedling? Seed muna, seeds. Then, magkakaroon siya ng leaves. mga dalawa. So, mga tutot, let's say 15 days, magiging ganyan. Tsaka palang mag-proceed sa ganyan. Yung pang 5 days, pag 5 dalawa days. pa lang yung leaf, mag bottom drenching ka. Okay. Meron tayo doon, di ba? May sample tayo doon. Nag-usbo. Ayun, mga maliliit yung dahon. Basta mga siguro mga Makikita ko po sa dalawang inyo yung Basta yung bottom drenching, pagka nakita mong medyo natutuyo na, yes. bottom drenching. Opo. Lalo at kasi ang isang challenge doon kapag maliliit pa yung dahon, kailangan mo na siyang paarawan. Otherwise, magiging leggy yung seedling mo. Pag buto, wag pa papaarawan. Oo. Pag Takpan buto, nyo lang. Kami nga Bawa, nagkakaroon. nagpunla ka, yung first 2 days niya, huwag mo siyang ibibilad sa araw. Kami nga, tinatakpan namin ito. Kasi mas mabilis yung germination niya. Tapos, make sure na ito po, Ayun yung 5 days na. 7 days po. 7. Yan, pwede na yan may bottom drenching. Ayan. Right, ano po yung difference sa pagka-dry na? Ayan, parang ito, nagda-dry ito. Mas lighter yung kulay niya kaysa dito. Pag nakita nyo yung parang nagla-light na siya, kailangan mo na siyang i-bottom drenching. Ayan. Pero pag ganyan, sir, ini-sprayhan na yan. Ng Pwede mo powder pa na- namang spray yan. Ala-alalay lang. Alaalala Oo. lang. Pero mas maganda kung i-bottom drenching mo siya. Hindi ka mayat-maya. Saka pantay. Hindi araw-araw po ang bottom drenching nga. Gaya ng sabi ko sa inyo, pag napapansin nyo lang nadadry na siya, saka nyo na siya i-bottom drenching. Mga ilang minutes na rin drenching mo? Basta yun lang, makita nyo lang na makasipsip 10 siya. minutes, Siguro mga 15 minutes. 5 to 10 minutes. Pagkababad, so 10 minutes. Oo, na, opo. okay. Saan niyo po, sir, tinatago pag ganitong Pagka gantong may leaves na siya, kailangan naaarawan na siya. pinapaarawan? Direct or Direct sunlight. sinag lang, sir? Pwede na pagka ganito na, basta ganito po yun kung nabobottom drenching nyo siya, may karapatan siyang mabilad. Oo, kasi pasang-pasang. Kasi meron siya. Kumbaga kargado siya eh. Hindi siya basta matutuyo. Pero kung hindi mo siya mabobottom drenching at matutuyo siya ng tanghali, paghapon patay lahat yan. Tuyo yan. Sobrang init din kasi. Pero kung na-drenching mo, sir, how many hours mo siyang direct to sunlight? Kahit mga 2 days. Kahit maghapon. Talaga tatagal siya. Oo, 2 days. Basta ganun lang ang magiging. Pag bibisita ka sa greenhouse mo, sa nursery mo, at nakita mo parang white na siya, nagiging lighter na siya, bottom drenching ka na. Not necessarily araw-araw. Not necessarily, basta case-to-case basis yun. Halimbawa, hindi naman mainit ang panahon, makulimlim. Kahit siguro mga 3 days to 4 days. Hindi mo kailangan siyang diligan. Basta as long as nakikita mo basa. Yes po. Hanggang moist siya, okay na yun. No need na i-bottom drenching siya. Kasi yung overwatering din naman, merong bad effect. Makabulok ang ugat. Mabubulok yung puno niya and then yun, yung magiging cause ng pagkamatay ng ating. Ito po, mga healthy. Ang ganda. So yung solution dito, pwede mo siyang i-stock. Oo, pwede. Salin mo lang sa katabo. Isang timplahan lang. Ilang percent, kunyari, ilan? Saka pareho lang naman yun ang 50 timpla dun sa cents? grow box. May percentage ba talagang hindi nabubuhay? Yung seeds? Yung nagsusupply sa amin ng buto, kaya doon ako kumukuha sa kanila. Kasi ano siya, 99 to 100% germination. Dalawa lang dito mabuo. Yan, may mahabol pa nga isa. Meron pa, nahuli lang. Nahuli lang. Nahiya lang ng konti. Yung dalawa, yung isa rito, Baka kinuha ko. nalibing. Hindi naman. Hindi, boy. Ano siya. Baka nung tinanim nalibing. So, yun po, no? Yung about sa seedling, Dapat seedling mababaw lang management po yung natin. kami. Ayan. So, yun po yung bottom drenching. Ngayon naman po, Meron pa isa. Bottom drenching ulit pag nag-transplant. Robot na, sir. nasa si Andrew. Sa taas po. Ano ba charger niyan? Charger lang dito, Type-C. Ano ba dapat? Alin ba malulabat ha? Laptop? Ito nga, meron ako. Kailangan ko lang saksakan. Ayan, saksakan. Saan? Ito, stain lang. Yes, matay. Saan ba yung saksakan nito? Hindi nga yan. Ah. Nakapala. Yes, wala na kayo siya. Yun. Mabot? Okay. So yun po, yun yung seedling tray natin ay share ko na rin sa inyo yung seedling management, seedling care. Pati yung pagka-transplant, di ba i-bottom drenching? And then water sprayer po. Kailangan siyempre pagka
yung paglabas pa lang ng dahon niya, at sabi ko sa inyo, may baon pa naman siyang nutrient mula dun sa buto niya, gagamit ka ng sprayer. Bakit po sprayer? Kasi pagka hindi po sprayer, merong picture yung sprayer natin na parang misting lang. Ganun lang po. Kasi pagka yung malakas yung pressure, mawawash out yung mawawash out yung, sprayer ba yun? May laman ba yan? Walang yan. Kasama si Andro. Yung sa alcohol, sir, yung Pwede rin yun. hindi siya masyadong mabuga. Opo, basta parang hamog lang. Pahamog lang. Ganun ang style po. Pero pahamog, medyo magtitake din ng ilang panahon mo yon. Kasi siyempre pag pahamog, matagal mabasa yung... Pero, Kailangan ma-moisture mo yung dahon niya. Na hindi naman parang lunod. hindi naman parang... Parang lunod. Oo. Pasira ang dating. Kasi pag nilakasan mo yung pressure nyo, binago mo yung setting niya, malakas yung pressure nung May impact nahuhukay sa dahon. So ano lang. Yan. So water sprayer, seeds and seedlings. Kailangan din natin ng seeds, no? For all we know po, yung seeds na ginagamit namin ay pelleted seeds. Pelleted. Pag sinabing pelleted, may coating siya na clay coating. Kasi kung halimbawa yung raw seed ng lettuce ang gagamitin, sobrang liliit po, parang kuto. Sa kagaya kung meron ng diferensya ang mata pag malapit, no? Hirap po, sobrang liliit ng buto ng lettuce. Ang liliit ng hibla ng buto ng lettuce. Ang nipis pa, sir. Oh, ang nipis, sobrang parang kuto nga. Nakasulong na size kayo, niya. ma'am. Na-order sa online. May nagbigay sa akin ng mga buto. Ang daming klaseng lettuce, sir. Andun hanggang ngayon, andun pa, ganun pa rin. Kasi, Ang hirap na nito. Ang lakas makatanda. ang liliit, sobra. Maliliit na buto ng lettuce, no? Ramdam na ramdam mo talaga na nag-i-age ka na kasi hirap ka nang makita yung maliliit. Hindi mo na siya ibibilad po. Hindi na, no need na. Hindi ka tulad ng ganitong farming, ibibilad mo muna siya Ibibilad bago mo mo muna. i-seeds, di ba? Hindi na. Direkta na siya. Direkta na siya. Kumbaga, engineered na siya na gano'n. Pag nilagay mo, Na-cultured na siya asing na-culture gano'n. na, tapos takpan mo siya for 2 days. No? Pero yung 2 days na yun, crucial po yun. Kasi Anong pag ipapantakip po nun? pwede yung ganito. Or any container, basta matatakpan. Hindi siya papasukan ng light. Pwedeng cloth. Di ba namin nasubo? Hindi pa namin na-try ang cloth. Usually Kasi usually ganito na nagamit namin. Basta container na hindi siya babangga. Kasi ang mangyayari doon, pag biglang mag-sprout yung buto, tapos cloth, may tendency mabali yun. sa kababang ba? So, ganun po ang ginagawa namin. No? So, seeds and seedlings. Kung hindi available ang seeds, meron naman din seedlings. No? Kami ay nagbebenta naman ng seedlings. Kung kailangan nyo, buhay na. At least, hindi ka naman problema kung paano bubuhay. Paano tutubo, sir, Tutuloy no? mo na. And then, scissors and cutter. Bakit kailangan ng scissors? Kasi minsan yung pack ng buto, kailangan mong gupitin. Yung mga black bag, kailangan mong gupitin. No? So, kailangan din ng scissors. So, ito po yung mga basic na kailangan sa pag-hydroponic. Ito po ay Kratky, ha? Narulit ko, Kratky. Pag sinabing Kratky, ay stagnant po yung water. Okay? So, yun po. Next slide. So, yan. Meron akong pictorial. So, yan po yung coco pit. Styrofoam box. O yung mga fruit box. Baka meron sa palengke. Pwede nyo magamit yan. Pero kailangan nyo siyang balutan ng black bag. Kasi may butas po yan. Diba? Tapos hydroponic solution, ito nga iyon. Sprayer, ito po. Ito yung sample ng ng listing. Yan, dapat ganyan lang po ang pagbili. Ganyan kapili. Naguguto pa lang tayo. And then, styro cup. Ito po. Styro cup dapat may slit. May butas. Kasi dyan po lalabas yung mga ugat. Okay po. And then plastic, ito nga yun, yung black bag. Sa picture kasi ang ginamit nila white. Pero hindi ko yung nire-recommend sa inyo yung white. I-discuss ko na yung reason kanina. And then yung cutter po. No? Cutter or scissor. Next po, ito na yung step by step. So, i-discuss ko sa inyo yung mula step 1 hanggang matapos. And then, kayo naman po. No? So, germinate seedlings. Oh, yun na. Meron na tayo na germinate na seedlings. Ready to transplant. Kasi kung di-discuss ko pati yung baka maano tayo ng oras. No? So, basta kailangan, given na yon. Hindi ka naman makakapag-hydroponics kung wala kang punla. Okay, sir. So, kailangan magpunla ka. Or, Bumili ka sa amin. Bumili, sir. Pero sa Number kakalimutan, two, kikita kayo kung ikaw mismo magpupunla sa'yo. transplant to net cap. Ito, magsasample ako. Ay, ikaw na ba yun? Kaya na ni Bayo.
topic na yan, yung pagka-transplant. Kayo yan. Bako na ito. Tapos, papa-experience po namin sa inyo mismo yung pagka-actual na transplanting. Bali ilan ba sila? Ikaw, Mil, gusto mo din? Parang pag sa bahay mo, tatanim ka na eh. Kaya lang tayo naalok mo gano'n eh. Kasama ko rin po sa office. Kasama ko rin, kasama namin nagpapatraining sa school. Yan. Step by step po tayo sa pagka-transplant po natin. Prepare po tayo ng coco pit, saka yung styro cup, saka seedlings po natin. Tsaka kutsara po. Kung coco pit po, make sure na na-sterilize na siya, napigaan, nawalan ng tubig. Kailangan pigaan siya. Kailangan po kasi po ito, pag pinakuluan natin, Lalamigin. lalamigin po. Malamig kasi natin sa salin po, hindi po siya kailangan siksik, saktuhan lang po. Ngayon sa lettuce natin, kapag nilagay natin yan, pag ganyan, bubukan nyo lang pong konti, Lagyan nyo ng butas. lagyan nyo ng butas, tapos ano po, kunin nyo itong seedlings natin, simula po sa gilid, ang pagkuha para yung ugat, hindi magalaw. Di maputol. Mas stress. Kapag nagalaw po kasi ugat, lamang ang patay. Gaganyan po natin. Gusto mo mag-try? Ayan na na, ito na. Demo pa si Papa. Yan na po ang ano natin. Ang advantage naman po ng naka-seedling tray tayo, kumpara sa yung buto na kinalat lang natin, hindi siya magdidikit-dikit. Yung nakakalat kasi, pag ihiwalayin mo pa siya, lamang ang puto lang ugat. Yan po ang pagka-transplant po natin. Tsaka po, tandaan po natin, pag lettuce, kailangan sakto po siya dito. Para di po siya nakalubog. Para pag lumaki siya, So, gawin natin yung philosophy question. Since mayroon ka ng styro cup, di ka pwedeng mag-direct na magpunla doon. Pwede. pwede rin po. Pwede. Direct Isang technique din yan, tawag doon direct sowing. Pero di same yung pagtulog. Kung ako tatanungin mo, Mas advisable to. Hindi, mas advisable yun. Okay. Kaya lang, ang disadvantage yun, kailangan ka ng maraming lagayan. Oo. Daming kokopit. Dahil ito lang kokopit lang gagamitin mo. Bago ka makagrow ng marami, kailangan marami kang container na paglalagyan ng mga ganito. Bottom drenching. Kasi ang dami nito eh. Daming kokopit na. Isipin mo, yung ganyang karami, gano'ng kalaking container na yung paglalagyan. Tapos hindi tumubo. Diba? Konti lang. Press nyo lang. No, dito kinumpress ko lang. Ano rin ang magkano ng transplant. Kasi ang iniisip ko sir, since beginning, kahit lima siguro, ma-experience ko lang. Kaya tinanong ko kasi, mas long process to eh. Opo, totoo yan. Oo. Very good yung observation. Mas compare nito kung pwede naman. Oo. Kung katulad naming new beginning pa lang. Pwede po. Oo. Pwede po. Okay yun. Pwedeng, yan ay highly recommended. Kung gusto nyo mag-direct sowing, pwede. Ngayon kasi, kami naman, kaya ito pa rin yung practice na tinutuloy namin. Kasi full production na yan eh. And tsaka, kumbaga, dito kami camp na Gamay na. Oo, gamay na namin ang practice na to. Yun, mamaya ka. No? So, ayan po. So, yung dinidiscuss ni Bayaw Ryan kanina, sabi niya dapat daw pantay. Tama po yun. Bakit? Kasi na-experience ko dati, kalahati lang. Ngayon, ang problema, hindi makalaki yung lettuce kasi naiipit yung cup. No? So, yung binabanggit tuloy mo Bayaw. Tapos pag sa mga pechay, kangkong, kahit medyo nakalubog ng konti, Kasi hindi naman siya lalapat. Tataas lang siya. ito kailangan pantay siya para lumapad. Yun. Yes. Wala na. Ano na lang, pwede na silang mag-try. Pwede niyo po mag-try. Sige po. Gusto nyo ma-experience para Hindi pa natin nagabas yung Papa. pwede na. Doon muna sa kabilang side. Sige po, go! Sino po gusto mag-try? Ako muna. Sige ma'am. I'm done. Opo, try po kayo. Ano yun po? Pag nilagay mo sa breeding process, hindi mo nadadagyan yung ganito ko kasi. Pagka nilagay mo na sa Hindi. Yan na yun. hanggang sa paglaki niya. Yan na yun. Ayan. Apo,
Tapos lalagyan mo ng pangalan ngayon naman para pag tumubo, alam mo iyo na. Yan. Ayan, sir. Sir, di-deliver nyo ba yan, sir? Chat nyo kami. Bawasan na. Ano lang talaga. Pero sa Gcash mo, pag nag-plan ka doon, nandun yung pangalan. So, ganun lang po. Kasi Thank you. kasama ko, nakadepende yung gagantuhin mo, depende sa number of holes na meron ka. Okay. Halimbawa, 15. Mag-transfer ka rin ng 15. So, ayan po. Grabe ako na-excite. Hindi naman siksik. Ito po, pang ano niyo po. Ayan. Anong pangkat niya ng ano? Styro, meron kami ginagamit na. Iniinit lang? Hindi, yung electronic na rin. Can I try? Ayan. Sa gilid ko ang Suwid eh. Kailangan ba to hindi nginig ang kamay? Hindi pasmado. Hindi pwede sa pasmado. Okay na to. Ayan lang. Basta pagka naglagay kayo ng ganyan, yan. Pwede nyo gano'n ng konti, pero wag lang. Basta mabuhagag pa rin. Tapos mag-plate lang kayo ng butas. Tapos titingnan nyo lang kung gaano kalaki yung i-transplant nyo. Yun! Tayo sir. Pero sir, ibig sabihin, paglipat dito, dapat abot na ng tubig yung... Yes po. Malalim na pala. Ayan. Yung dulo lang, sir. Dito. Opo. At least mga 1/8 inch. 1/8 inch. 1/8 Sa ilalim. inch. Opo, sa ilalim. Dapat casing lang. Okay, sir. Ngayon, pero ngayon dahil tag-ulan, medyo ini-increase ko sa 1 quart. Yun yung composition ng Kasi mabilis water. yung evaporation. Yun po yung composition ng water and chemicals. Opo. Yun na yun, yung mixture natin kanina. Ganun po. So, okay na po. Gusto pang mag-try, sir? Okay na. Sayang yung opportunity. Binili ko sa'yo, tinry ko. Classmate, sige, go. Wala tayong cups. Cups. Ito, sir po. Kailangan talaga sir, ganito yung laki niya. Kasi di ba kung ma-imagine mo, pag di may mga lagay ng prutas, may Pwede mga yun. ganito rin. Pwede yun. Tapos may Kailangan mababa mababaw din, lang sir. po kasi May yun. mababa. Pwede rin yun. Kaya lang, ang advantage ng mababaw, from time to time, monitor mo yung water level Water. mo. Oo, Kasi baka baka ubos na, sir. Oh. malapit ka na mag-harvest, tapos sobrang kampante ka, Naubos na Wala wala na na palang palang tubig. laman, Oo, mamamatay sir. yung halaman. Okay. Kaya pumapasok ka sa trabaho, pag uwi mo, patay na yung halaman. No? Kasi, Pero pero, pag ano, pero kung ganito, mas okay yan. Kasi mas tatagal yan eh. Sabihin, full bloom na siya. May hanggang 40 days na to. Bawa ka. Hanggang 40 days na yan. Nang hindi ka na nagre-retrieve. Wala ka nang intindihin. Kung baka sobra pa nga ng bahagya. Pero wala May naman pandilig sayang. pa, sir. Pandilig. Pwedeng pandilig or pang-bottom drenching. Oo nga. Diba? Yung sobra dyan, kasi meron pa yun eh. Pwede mo siyang ipang bottom drenching. Para hindi ka na magkakanaw ng bago. Hindi mo na siya pwedeng ihalo sa panibago. Hindi na po. Mas maganda kung mag-set up ka ng bago na lahat. Bago na lahat. Siyempre, ano pa yan, i-disinfect mo pa. Ganun po. So, okay na po. Isa-sample ko na ito. Okay? Pero pa sir. Kulang pa isa. Sample tayo. Hindi, mag-ano tayo. Ang i-discuss ko naman pa, ang papakita ko naman to ngayon ay yung mismong maglalagay ako ng Yung liquid solution na po. Ayan. Bago po kayo maglagay ng mixture dito, make sure na walang foreign object sa loob. Ha? Okay, sir. Kasi siyempre, inaano natin dyan yung walang bacteria. Siyempre, kakainin natin to. So dapat aware tayo kung ano yung meron dyan. Dapat walang mga dumi. Ayan. So yan po yung i-ready natin. Pero padagdag naman ako nito. Padagdag mo. So, mga dalawa ko. So sample po tayo. Ayoko na kita. Ah. Baka mabasa. So gaya ng sabi ko po kanina, mauuna yung solution A. Ito po. Ganun pa rin po ang ating ratio.
Ang ratio natin ay 2 ml per 1 liter. Ha? Ito na po yung actual na. Ayan po. Ayan po, punong-puno lang. Tapos, pag naglagay kayo nun, make sure na isasara nyo to. Kasi baka matabig nyo, sayang. Medyo may ano to. Oo. Tapos, hindi muna yon, hahaluin nyo po muna. Halo. Ngayon, habang hinahalo natin to, kung alam nyo naman kung ilang litro ito, pwede namang direkta na dito. Sabihin, buhos nyo muna, dito na kayo magkanaw. Pwede rin naman yun. Oo. Kabisado mo. Ako naman kasi, mas kampante ako dito. Mas okay sa akin kung practice na ganito. Halo lang. Tapos after a while, pili nyo ano na, properly mix na siya. Properly mix na yung ating calcium nitrate dun sa tubig. Saka natin isusunod tong ating solution B. Yan yung dumadating kapatid din namin yan. Sumunod sa akin. Morning po. Sir Hector. Kanya yung bahay ko po dyan sa likod mo. Last week. Ito po. Classmate, no? Classmate mo daw. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo. Talaga? Ayan po. Punong-puno Small lang world. din. Oh. Ha? Duduos na. Ngayon mo na nalaman. Hindi, sabi ko nga magkapangalan kayo, sir, di ba? Magkapilido. Hindi mo na itanong sa akin. Hindi ko na itanong sa'yo, sir, pero magkapilido kayo. Oo. Mas English sa'yo, sir. Hmm? Mas English sa'yo. Mas? Mas English. O yan. Yang doon. Sumunod siya sa akin. Ako panganay. Kaya pala ang ano eh. Hmm. Yan. Promotor. Promotor. Yan. Tapos halo lang din to. Meron ba tayong cup? Yung hindi pa gamit. Pero may skip na. Pero may butas na. May butas na. Sir, napansin ko walang gloves or anything. So, okay lang. Okay siya. lang naman. Hindi naman siya ano sa kamay. Walang problema. Pero if you intend to to use gloves or any protective gear, pwede. Okay na. Hindi naman siya harmful sa sa skin. So one night, yung pagtitining ng water, sir, no? Ulitin ko Apo. lang. Oo. 24 Overnight or 24 hours. Mas maganda, mas matagal. Tapos, ganun po. Magkano, ibubuhos lang ninyo. Pwede naman gumamit ng tabo kung may tabo. Yeah. So, para ma-test po ninyo kung sakto na yung tubig, balik nyo yung takip, tapos sukatin nyo siya nito. Dapat, pag silip nyo ganyan, makikita nyo na yung tubig ay umaano dito sa loob ng Makita nyo yung parang guhit na yun sa Yun. Hanggang doon lang po. Hanggang doon lang. Ayun sir, yung parang guhit na yun. Dapat hanggang doon po yung level ng tubig mo. Yung parang guhit niya dito. Yes. Oo, make sure Hanggang doon lang. Opo, hanggang doon lang. Sir, may guhit sa loob. Makita ko. Dapat hanggang doon lang yung niya. So, dahil wala pa, hindi pa umaabot, magdadagdag po tayo. So, ganun din. Same amount lang din ng water, 16 liters. Tapos yung susobra, doon mo sa sunod gagawin. Bubuhos mo lang. Tuloy-tuloy. Basta, pare-parehas lang yung amount ng mixture. kulang. Dun sa malaki namin, mga isa't kalahati. Yung grow box na 15 holes, usually isa't kalahati ng 16 liters yung nagagamit namin. Sa paycheck, Parang yung tabo maganda na. man, tapos pasal. Kasi madami. Kaya na walang Pero tabo. kung talagang pang negosyo, sa lettuce ka, kasi syempre magkano mo maibibenta Oo, ng mas mahal, lettuce, kumpara sa peche mustasa. So, ganun po Same ulit. solution, Balik tayo same ulit sa effort. basic, 16 liters po ulit. And then, mag-start tayo ulit sa solution A. Repeat na lang ulit yung yung procedure. Paulit-ulit lang po. So, hindi siya komplikado. Yan. Isa. Okay. Tapos halo lang po ulit.
Maganda pagka naghahalo ka ng ganito, walang Nakakausap. kumakausap sa'yo. Kasi minsan nakakaligtal, nalagyan ko na ba ng Saan ano? yung mga ganyan ba kinakalkal ng mga taga dito? Wala pa akong na-experience na. PowerPoint, pwede namin isang Kasi yung garahe ko, Siguro sir, Kulit yung pusa ng nakadepende kapitbahay sa ko ano, eh. sa So, pwesto sir. magkano ka sir para i-enclose siya? Kasi Mm, baka depende. di naman sila interested sa ano, sa lettuce. Ang inaano lang natin doon, yung baka pag nag-horseplaying sila or ay hindi nga ngat-ngatin ng daga yung mga hindi po. Dito wala pa naman kaming ano, experience na gano'n. Ang inat-ngat ng daga. Sa akin kasi nakababa. Naubos na sa Isa pa yun sa mga reason kung bakit namin ito Dapat itinaas. nakataas. Ito yung nandito sila, naubos sa akin. May aakyat po dahil Ito dyan. mong mga sili, kinakain ng daga eh. kaya kain ng daga. Tapos, Oo. next po, Lahat, talo, lahat. again, lahat. solution B ulit, 10 lang. 32 ml yan. Ngayon, yung mga difference na ganun, 0.1, 0.2, hindi naman siya significant. Walang namang... Wag lang double. Di Wag lang, oo, wag lang. Double, Kasi sabi nga nila, kahit anong sobra, masamahan. Mm. Halo lang po. Pero may Kaya tago sa akin ako. nakaganyan sir. Tabuhin ko na lang. Ginawa na ako ng tuntungan. Kasi nga, nauubos sila. Lagi. Pag nasa lapag lang. Oo, madaming daga dun sa amin eh. So Joey, ano pa yung Kaya na-stress ako recommended pag na naubos na silang lahat. halaman Ngayon, na pwede dyan? hindi na. Ah, Ganda na nila. pwedeng, kung familiar kayo, yung bok choy po. Dami na sila. Oo, kami yung nag-ano kami. Bok choy, Kalamansi, kale, sili. pechay, Dami na mustasa, Sinapula ako ng pechay, kangkong. dami. Kaya mas okay kung may meron ka. Usually, Kasi hindi sabi namin nga ni Sir, nila. naibubudbud Pag mo. kumain ka sa restaurant. Ang hirap. Ngayon, hindi ko lang sa kayo dito spoon. So, may Sa mga kalulong. bulalo yan. May pechay. O kami, ganun ang gamit tayo. Tapos, Kasi pag pechay, parang hindi marasa. lilipat ko na sila yan. Yan lang. Tinatabo ko lang po ngayon kasi medyo konti na lang naman Bago yung pa lang kailangan yun, natin. hindi na sila nakahanap ng daga. Nanganap na. Sayang kasi. Sir, nakita ko sa YouTube, nilalagyan nila ng konting asin. Hindi ko pa po hindi ko wala. Hindi ko pa na. Yung Para iodized. ano? Para pantay na yung lasa. Nilalagyan ng ano. Ano ba? Sir, again, other than lettuce, pwedeng pechay. Pechay, mustasa, bok choy, o pak More on choy. So, lahat ng family lang pala sila na gano'n, na white stem na parang gano'n. Pwede rin pong namumunga. Pwede rin namumunga. Pino. Pino, kamatis. Yung Chinese kangkong. Okay. Ano, Oh, na-try mo? tayo. Nakaharvest na namin na nakaraan. siya ng bunga. Ano? Naubos na. Pero kailangan, babantayan mo. Ayan po, tapos check ulit natin malakas yung yung level. solution. Ah, okay. Kulang pa rin, hindi pa umaabot. Ayan, hindi pa umaabot. So, magdadagdag pa tayo. Kaso pag namumunga, yun talaga, magdadagdag ka na magdadagdag. Kasi malakas Unlike- Mas madali siya mag-consume ng tubig, ma'am. Sa kanila nutrient. Mamaya yung sa taas. yung Unlike kapag 20 pino. ganyan, mga leafy, kaya ng isang cycle, di ka na magdadagdag. Pero yung tinimpla mo ngayon, okay lang yan bukas, okay yan sa next araw, okay lang. Okay lang po. Takpan mo lang, sir, para hindi mahulugan ng mga kung ano-ano mga Impurities. Baka bukas may nagsuswimming ng daga eh. Yan, sobra naman. O ganito po, check nyo po. Thank you nga, sir. Yan, sobra yan. So, babawasan natin. Check So nyo. pag ganyan, ang tendency niyan, babansot siya. Or Ah, Ay, masyado marami. siya. May chance ang mabulok yung hanggang guhit. So, sa kiss niyan, sobra yan, babawasan po. So, hanggang guhit lang, sir, na. Gumit ng bas. Yan. Ayan. Guhit. So, babawasan po natin. Sobra siya. Sobra yan. So, ganun lang pag mag-ano tayo. Pagka sobra, wag po natin pilitin. Ha? Hindi, okay na yan. Ito kasi may epekto po yan. Malalaman naman namin yun. Pag namatay yan. Oh, Kaso sayang, sir. yan. Pag ano. Yan, ayan, okay na po yan. Sa balubad. Kasi namatay lang. So, malapit lang din namin Oh, yun. basta, so ganyan lang talaga Opo, siya. ganyan lang. Yan, sir. Yung ganyan, naabot na ng 40 days yan. Opo, abot na yun. Kasi bababa naman po ng ugat. Ganyang level lang po. Okay. So, pag okay na po yung level, pwede nyo i-check siya. Dahil sa case ng grow box kasi mahaba yun. Sine-check namin kasi minsan, isa pa pong importante pag nagsiset up po nito, yung level nung patungan. Lalapagan, sir. Oo, kasi may chances na mababa to, mataas to. So, ang mangyayari,
malalim dito, mababaw dito. Ito pala, hindi So, na dapat- nalulubog. Dapat pantay. So mapapansin mo, ba't yung tanim ko dito namamatay? Oo. Tapos dito mataba. Oo. Yung pala, wala. Yung pala, dito pantay yung nakakasipsip level. ng tubig. Dito naman, sobra-sobra to sa tubig. Naglalagay kami ng karton. So, yun, Mapapansin opo. niyo yung grow box namin sa taas, may mga karton May mga karton sa ilalim. Kasi Kasi nilelevel. inaano namin yung level. Yung level ng tubig. Ayan po. Tapos pagkatapos Ito na niyan, sa isda. pag na-check nyo na, Oo. pwede Sa nyo na pong aquarium, diba ilagay. sir nilelevel din? Ayan po. Ayan. Sige po, pwedeng kayo na po maglagay. Ramdaman ba? Hindi na po tinatakpan yan. Hindi na. Hindi na. Ganyan ang kulay. Hindi pala mararamdaman yung Nakikita ko din critical dito, yung butas dito eh. Ano pinabubutas niyo, sir? Merong nabibili sa Shopee na pangbutas. Ayun na makikita mo sir kung nalubog ba. O yan, mache-check Basa nyo yung kung baso. sumasayad siya. Dahil pag inangat mo siya, Basa. mababasa siya. Merong tubig na, ayan o. Kusa maaakit. Kasi konting lumaki ka, lulusot ka. Yan, o yan po. Yan, okay yan. Sabihin. Kaya pag hindi ka pa masyadong master, bili ka lang muna ng butas na. Tingnan mo yung kakalso ng sa butas. Kasi kami sanay na magbutas. Critical na. Hindi namin tanong sa Sobrang kalso. Yan. Sayang. So, ganyan po ang itsura niya. Ang finished product po natin. Ganyan. So pag siya, pwede pa naman dito kasi magiging bansot, no? Di ba yung sinasabi? Ano siya, magbabanggaan kasi sila eh. Pag halimbawang mga... Pwede pa rin sir. So ito, mas malaki ang impact nito sa growth. Oo. no? Sa school namin sir, Nakakalaki ubura naman kaso, nung sinubukan namin dito yung ganyan na ano, na malayo, mas malalaki yung Mas malalaki yung ano niya. Sabihin yung potential talaga na laki niya, mailalaki. Kaysa yung sa dikit-dikit sila, bangga. Malaki pa rin pero hindi Ano lang. yan bro, hindi na iniisprihan yan. Hindi na po. Kaya ano na siyang go-go. Yan na yung plant and Kasi meron forget. po tayong tinatawag na Plant ano, and forget. Bahala na siya, mama. Yan na yung plant and forget. merong Meron bang chances na nandito ka na sa ganito, namamatay pa? Possible. Anong dahilan nun? Dahil, Di ba minsan meron din? meron. May mga ano, minsan yung ugat ng pag during transplant hindi naka ano. Kaya nga sabi ko sa O inyo yung- O kanina, yan, hindi lumulubog yung Hindi, baso mo. bago ko pa ano, bago ko pa ilagay dito, nire-rest ko talaga siya for 2 days. Oo, yung sabi ko sa inyo. Kasi para Drenching maka-establish nyo mo muna na, to. so, maka-stop hindi to advisable. Di yan Yung direct advisable dinirekta na lang. direkta. Oo. para sa akin, based on my experience. Pero kung ganito ang process na dinirekta mo, yun yung possible may mamatay. Oo, kasi nga, yung ugat niya, di ba, nilipat natin Galing siya. lang sa... Kumbaga nabibigla doon sa tubig. Ganun. May water siya. Ngayon, ang mangyayari, maganda, i-rest mo na siya 2 days, dilig-diligan mo lang Bago siya. yung growing process niya. Pag kita mo parang okay na, Pahinga muna. oo, pahinga muna. Wala, Saka stress ako siya magpupusit eh. dito, sir. Yes. Kaya hindi rin Pero naman, pwede rin ganito sa school. Ganito naman. Tutubo na yun. kaya lang, Kasi lang, yun kung nga gusto lang. mo talaga ng ano, Kung gusto mo talaga ng 100%, hindi ka mamamatay. mamatayan. Mas maganda yun. Ganong procedure. Okay, wala namang baguhan na hindi nagkakaroon. Mas Oo. maganda pa nga yung na-experience mo. Oo, At least mas na matatandaan. natututo. Tsaka mako-curious ka, ano ba yung mali kong nagawa? Diba? Saan ba ako nagkulang? Diba? Mga ganong Parang gamit tele- na. Parang teleserye yung... Oo, parang kapalit-palit ba ako yung mga ganon. Tamo, tumatawa na yung anak mo. Oo, ayan, ganun ha, ganun po ang ano natin. Yan, meron po tayong mga box dyan. May mga seedlings tayo dyan. Pwede po kayong mag... Pero itong ano, ulitin ko lang, optional ito. Yung may... Pag fruit box bro, kailangan may ganito kasi may mga butas siya. okay. Pero pagka mga... Pagka yung grow box talaga na ganun, walang butas. Walang so, ganun. pwede. Pero, kaya naman kami gumagamit dito para mapangalagaan. Kasi pag... Ito ba bro, wala siyang, Nabubutas. hindi ba siya nagpo-produce ng chemical content pag nagbababad yung sa tubig? Wala naman. Okay. So far, wala naman kami. Hindi siya nakaka-apekto sa plant. So, yun po. Yan ang ating finished product. Shortcut na natin. Pero yun, una, mag-germinate tayo, mag-transplant tayo, nagawa naman na natin to. Yung dechlorinate ng water, nagawa na ano na rin natin yan. Prepare mo yung container, dapat malinis. Use a clean, food-safe container. Gaya nito. Sterilize coco peat before use. Yun nga sabi. Dapat yun ay protocol, SOP natin. Na hindi pwedeng ipagpaliban. Mga sabi mo, hindi man ako nakita ni sir eh. Hindi na pakukuluan ito. Kawawa sa'yo. Diba? Hindi pwede. Kasi nakataya doon yung ano, yung ikagaganda ng ating tanim. Next, mix nutrient solution. Mix solution A first. Kulang. And then mix. And then, ilagay mo yung B. No? And then 7, place seedlings. Ito na, ginawa na natin.
Number 8, live to sunlight. Place box in an area with enough sunlight. Ang lettuce po dapat naaarawan ng 6 hours, at least 6 hours. Direct sunlight, sir. Yes po. Ayun nga yung susunod yung ano, what if ganito yung Nasisilawan scenario, lang. hindi siya nandito lang, open air. Yun nga yung binanggit ko sa Ah, kanina bro. ang mangyayari doon, maglilegi siya. Lalaki naman siya, kung tatanungin niyo sa lalaki po ba? Yes, lalaki. Pero pataas ang laki niya. Hindi Hindi pa palapag. Yun yung ultraviolet rays, yung sa sinag ng ilaw. Ng, oo. Yung kaysa sun, kaysa Oo, sun. sa araw. Pero advisable pa din yun kahit sa ilaw lang. Oh, pwede naman kung gagamit kayo ng grow light. Ang disadvantage ng grow light, magastos kasi. Hindi, kasi depende kasi sa location kung ano, kagaya namin, medyo yun ngayon kaya ako natanong kanina kasi Naka-solar nakapasok ako naman, sa sir, isang why condominium. Oo, pwede. Ang ginagawa nilang Grow light. display, lettuce. Mm. Nasa loob ng condominium, mama. Kaya lang para siyang aquarium na may mga ilaw sa gilid. Oo, pero Pwede. nabubuhay siya. Kasi nga grow Nabubuhay light, siya. grow light. Ah. May gamit silang grow light. Ano yun ba yung mainit? Yung nilalagay sa sisiw? Hindi. Hindi, iba. Diba? Specialized talaga siya, intended for Para sa Alam mo, parang kinapi kung ano yung sustansya na kukuha niya sa araw. Same yung naituturo niya. Yan po. So, meron po tayong boxes. If you want to try, pwede po. Niready po talaga namin yan para sa inyo. Para ma-practice na po yung ano ninyo. Nakakataon nyo na to kasi makikita nyo na saan kayo, kasi pag sa bahay pa, saka nyo sabihin, tama ba to, sir? Oo. Dito pa lang. Dito pa lang, may correct natin. Sige po. May cup kayo dyan, Pero sila yung kokopit ba? Kukupit natin. Para ngayon pa lang, ma-check na namin. Ano na natin ito. Ayan. Ang Sila galing yung na kokopit natin. natin. Mga Kokopit. Ay, magtatayo ng ano? Oo. Ang galing na muna natin itong mga ano rito. Ito, try kayo. Prepare pa namin yung Sabi nga nila, pag mababa, mabilis mag-ibaba rin. Ano po, sir, yung gagawin ko? Ganito po. Apo. Pero mas okay naman ito para hindi ka na Hello po. Hindi ko nagamit yung mic. Ito pa naman boses ko sa mic. Pwede kasi gumamit ng mic. Okay. So, yun po. Magta-try po tayo. Pwede kayong kumuha ng sarili yung box dyan. Lahat naman po ng materials ay available ngayon. I-grab nyo na po yung opportunity na mapapractice na siya. Para kung meron kayong tanong along the way, pwede nyo po kaming tanongin. I-guide po namin kayo. Namin kung tama yung nakalagay. Apo, pwede po. It's time. Kaya pala pumunta dito, taga-document siya, Nakaindig ka lang sa kanila. Bibili nga ako ng ganito kasi na-stress ako sa pecha eh. Nag-book ko lang gano'n, nagtubuan lahat eh. Pero pa ako ngayon maglipat eh. Try. Pag magkakasawa, hindi sa inyo kailangan na laban sa Hindi naman ang pecha ko, kailangan ko nang lipat kasi. Kasi yung buhay kasi yung sobrang nasa ano sa train. So talaga yung Pero pecha eh. Pero doon pa naman sila. Ang galit na gawa ko lang sa inulubo ko nila dun sa ano, para sayang eh. Picture ko lang bro Sabi ko sa akin, di ka kasi gusto ng pecha. Okay lang. Okay. Ayaw nga kasi nga, pula pa. Gusto nila nung malaki na. Oo, ang daya. Hindi mo mo. Tawari talaga ni Wedding Mom. Makapag-mix sila. Ay, oo. Ito naman. Ito, picture ko sa taas. Ito nga lang yung hindi ko na ginawa eh. At ang minamadali. Hindi mo na nalagyan. Eh kasi kahapon lang ako gumawa na kayo. Matrix, ng ano. Meron sa isa. Didirect ako ng plastic. Yung mismong ano. mismong tray plastic. Pwede. Pero yung butas po, i-adjust.
single niya, puro tray lang. Oh. Pero kung Meron, pero- sisirain ko Oh, siya pwede. sa isa, hindi, siyempre may butas na yan. Lilipat ko na lang sa iba, pwede na yung excuse. Pero hindi ba nababansod ko kasi may nakaharang na Hindi, plastic? dapat ayos yun. Okay. Ngayon, ang naisip ko kasi, yung tinatanong mo, kung kakat mo siya, tapos siya na mismo yung ilalagay mo. Oo. Pwede yun siya, may nakita ako nag-vlog ng gano'n. Pero yung butas mo, yeah, just Mamaliit. mag-vlog lang siya kalaki. Pwede rin. Pero, lilipat ko pa rin siya para mas lumaki. Hindi na, Yan yun, na, yan na siya yan. mismo. Lalaki na siya ng, lalaki na ng gano'n yan. Dadamihan mo lang yung ano ng butas niya para yung mga Pasok ko ng kaya tubig. labas. Pero pwede rin. Ayan, sige po. Kung halimbawa ito naman, kung mataon naman, dadalawahin mo lang. Magiging Yes po. Oo, masasara na. Hindi ka mag-alala ko na sa Samsung, nasa abroad na. Yan yung 20 mm yan. 30. Binibitbit sila dun yata sa ano eh, sa abroad eh. Hindi ka mag-alala ako nandun eh. Laki ng lupa yun. Dapat may garden. Puro papaya pa. Yan, may laman to. Thank you, sir. HDI. Tinanggal na ng bangko. Yung pahinga na yun. Wala ka po. Ano ba? Pag yung wala ka dito, bibili ka nito. Ma'am, okay lang videohan kita? Yes, sir. Sige, hindi nga na may pantayin tulad, baka mamaya. Send nyo na yung mamaya, sir. Kayo ma'am. Send nyo sa DC natin. Ah, okay po. Ito lang yung natrabaho kami yung hapon. May banlawan yung iba. Pero may pwesto ka. Kailangan nakakaroon yung sunlight. Yan. Assess mo na si ma'am. Alam mo kami, sir, sa mga nagdadalo. Yan. Kaya ikaw yung matangka sa loob. Alam mo yung kaya. Kung sana sila. Kaya ano kaya? Hindi nagsimasumatin dito. Ayan ba? Thank you mga princess. Thank you, sir. Pag ganyan, pwede ko na i-try. Di pa po. Baba pa siya. Ito lang dito, ma'am. Mga ganyan kata. Video na may tama rin. Video na mo. Maraming pang ano, may pang mic tayo. Hintayin mo na si sir eh, no? Vlogger ka eh. Yan, wala. Para mataas ka masyado. Saan na yun? Dahil nga mataas pala ito. Akala ko laki lalim na, no? Dito na lang siguro. Adjust talaga siya. Ayun ang ano, kailangan. Makapasok yung tubig mo sa butas. Yung sa... Bago talaga i-lagyan natin. Pag ganito, hindi mo nang lagyan ng tape. Kaya mo. Okay. Marami tayong blue. Marami pa. Nag-i-enjoy lang siya eh. Sila na po yung mag-halo, sir. Para... Hindi, sige, okay na ako. Kasi yung Ito process na mamatapos naman. para matapos. Ayan. Para matapos. Page po siya ng content. Ayan.
Sana pati yung ibang mga kasama mo sa ano, invite mo. Actually, wala pa rin sa ako marami po akong community. So, pwede ko makikita naman nila yung post. Yung isa sa na interested. So, pwede ko silang i-share. Anong community mo? Ang community po ay mga breast cancer. Community ng mga may breast cancer. Sa matagal mo kong tagita tayo. Pinawala ka na ganyan. Ang CCF ng CCF and this po po po. Sa Facebook. Religious green. Magti-testing naman po ng solution. Ayun, dami po. Sige, sige lang, sige. Meron pa kami isang simbahan. Meron pa po. Ito naman. Sino po gusto sa inyo magano naman, lalo ng solution? Okay lang. 1,000. Kayo po. Okay na kayo. Tama sir. Pag may tira ka, impact mo lang. Pwede mong gamitin ang dilig, bottom drenching. Pwedeng pang dinig. Opo, sala. Pero hindi mo siya pwede halimbawa mag-push ka lang. Yung space mo, napasobra lang yung timpla mo. Yung space mo maliit. Pwede mo siyang gamitin kung another body. Hindi ito may expiry siya. Hindi na natin magkagaran. Maximum days, sir, na naka-impact. Siguro mga maximum mga 15. Pero kung sobra pa rin, Basta ito sir, ano ko lang, public issue lang. Pag nilagay na dito, hindi mo na kailangan regular. wala na. Lalo ganito kalaki. Sa bagay kasi mag-ugat na yan. Agaw na sa ilalim yan. Saka merong tinatawag na capillary action. Coco-paint habang nakasayad yan sa lupa. Nag-expand. Lalo halimbawa mainit para may lahat. Automatic para mag-magic na action yung tubig sa loob. Then, Talagang ano sir, hindi talaga pwedeng pwede mo siyang ma-moist. Moist. Pwede mo siyang mistingan. Inisip ko kung saan pwede maglagay doon sa akin. Doon lang talaga sa ano. Sa likod eh. Kasi sa direkan sa supplier. Hindi ba yung Yung tricycle ko. Eh, Example muna. halimbawa, order kayo sa amin. Si Ma'am Pio nagpa-practice na mukhang Pwede rin. long soil, hindi siya advisable. Na ano kasi, yung look sa'yo na ano eh, na, Masiksik siya. I mean, kumano siya, kumakalat. Oo, dahil para siyang buhangin. Kumakalat siya. Dumi yung ano. Sir, magkano yung ganyan solution? Yung chemical natin? Kay ang April, magkano daw yung cost nito? 500 ml. 500 ml po. 280. 280 po. 280. Ay, isa. Yung ano. Oh, set na. Ay, set na. Set na. Ayan, Saka binayad. ano yan, good for 8 cycles na. Tama ba? Black 500 boxes. din, 1 liter yan eh. 1 liter ba to? Yan, boxes na mas ganito. mahal yan. Wala ka bang maliit dyan? Meron kaming price. Mas maliit dyan ka ba, ma'am? Sinend ko sa iyo Wala guys. kong mataas na. Yung mga ganitong action box, yung ano to, ideal to sa ano, sa pipino. Yung mga ganito. Kasi sa taas, mamaya may namumunga na yung pipino sa taas. Sa pipino, di may balag Hindi pa same yun. process lang dito. Yung sa bibino. Yeah. Okay na sir. Okay. Kapang ba yun? Oo, gapang yun. Kailangan may balag ka ron. Kami pinagkakang namin lang yan sa Pero okay na po. meron dyan sa taas na Kaya meron. tayo maglagay na. Ayun. Yung sa bahay, pipino, ganyan kalaki po. Sa to, Sa bahay namin. Ilang araw yung pipino? 500. Ito 1 Hindi liter. ko na nabilang eh, pero mula pagka, siguro mga 1 month, 2 months. 50 ml natin, 1. Mga ganun. Ito 100. Para sa harvest na. Ayan, yan. Pareha na. Pati Irma. Pero ganyan pa lang siya kahaba, bumubunga na yun sa bahay. Pinagpapatay ko lang at hindi pa matured yung stem niya eh. Ayan, so habang ginagawa niyo, yung mga gusto pong umakyat sa greenhouse, pwede po tayong umakyat sa taas. Okay na. Oo, tara, let's go. Lahat na lang po tayo. Ma'am, ikaw. Sama ko. Sige. Kaya ko lang pwede discuss yung price list sa kayo ano. Okay. Saka sabi ko parang familiar din siguro.
Ganda naman yun eh. Ganda ng setup eh, no? Sabi ka naman. Biglang bumigay, dami natin. Tiwala ka sa welcome ko. Wow. Lettuce, tapos pechay, Nice. Ang ganda naman. Tsaka maganda rin may ganyan para sa halo. Basta punong-puno kasi nagbenta na kami. Kung sa kami nagbibenta kaya. Ngayon, may bunga na siya. So, isa lang. Pwede sa bag. Kasi nga malakas siya sa midship ng tubig, kaya So kung dumaan kayo sa plaza, makikita niyo may nagtitinda. Ito bro, it takes for how many months? Ito rin pipino. ano yan, nasa... Sorry, sir. Mamumunga na yan. Namumunga na. Pwede rin pala Hindi siya siyang in-spray ng ano. Alam mo yung ginagawang pagganong tanim, yung may Pesticide? hindi yung gawa siya ng sugar, ano? Ah, yung molasses. O molasses. Pwede rin. Para mamulaklak lang. Basta, make sure na pa na gano'n ka, huwag na maaas. Doon sa puno. Bawal ma-loser kung ano molasses. Kahit kamatis, bro, pwede na ako mo. Silipin niyo po. Dumi, ugat ng plano. Kahit na wala po. Ano mo yan, wala ka na. Madalas niya siguro mag-vlog to. Hindi ba ka nakakagpag? Ngayon pala. Wala nang puno siya ng isang araw. Barbing pa mo. Binababa minsan namin sa baba. Ang mahalaga lang dito, hindi matutuhan. Yung aming mga seedlings naman, seedling area namin. Ito ay siling pansigang. Siling pansigang. Pwede rin si... Ayan. Tapos saluyot. At gusto kong i-try ito sa hydroponics eh. Hindi ko pa nakatry. Pag may time ako. Kaya pa picture naman ako. Insect. Para kita rin yun. Thank you. Sa amin, lahat ng 13 months sa amin, dito na po Kasama pa nga. May paano ko? Picture ko kayo. Pero, picture. Video ko sa asawa ko eh. Nandito ako video eh. Sunday lang daw niya ako. Thank you, babe. Yung type. Buto meron. Ano lang, ang free ko pwede Sa pipino ng tatay mo. ang 100 pieces ay 300. Yung talaga ang puhunan na halos na. Dapat lang. Siya. Pero maganda naman yung ano, germination. Ito, 100% to. Walang namatay. Yung maganda sa kamatis naman. East west na ano ng kamatis. Diamante F1. Diamante F1. Ilang days na. 7. Ipapabago natin ang Kaya ating may mga iba. Pwede daw. Pwede ka Gawa na daw niya. parang sili na sa school na pagpabunga ko ng bell pepper. Kaya sinisip ko kung pwede yung gano'n, magbubunga siya. Kasi hindi possible yung kamatis. Diamante F1. Eh, parang ganito, parang kulang na sa nasa pwede ko, kailangan na ipotong rin. Yung langaw, hindi naman nakaka-apekto. Hindi na. Ano dyan yung mga bano, paro-paro, sino nangingitlog ng ulo? Ma'am, pag ano po, ay tinatanggal niyo po yung mga nag-yellow, kinakat-kat niyo po. Sobrang init Yeah, talaga. true. Pero last walang ganyan. Ngayon talaga, yung ngayong batch na. Yes, sobrang naman. Sobrang init ng panahon. Kaya Kaya sabi ko baka mag-adjust kami ng ano. Yan, oo, tama. Oh, 50% So, ang kasi ito. narinig ko po sa inyo ay bawal siya ng hindi direct. Ito is direct pa rin naman po ito. Direct pa rin naman. Binababa namin yun pag mga 7 a.m. 10. Kasi maganda pa yung sunlight. Okay. Hanggang 10 o'clock. Nabababa po ito.
maandar. Okay. Ang galing naman. Kaso ano eh, kailangan siguro Yes. mga 80%, 90% chance. So baka hindi talaga mag Yeah. Ayun, ang galing. Wow. Ay, oo nga. Ang galing pala. Sa Tinisip school namin, ma'am, siguro ang greenhouse doon kalahati lang nito. Ano, mga 40 bucks yung kasha. Parang ano yung Kaya ito, ang ano namin, mga 80 bucks ang kaya ito. Pag talagang pinul, ano namin. Kaso matrabaho din po sobrang dami. Totoo. Kailangan Totoo kung po yan. pamilya kayong Nag- kami, apat pa kami. Di ba namin hirap pa kami mga siguro kung wala kang hindi ka pumapasok ng 8. Pwede mo siyang i-monitor. May terrace doon, sobrang terik nga yung araw doon. Tapos pag umulan naman ay, pero yung mga ganito, Pero kung terrace, ma'am, kahit walang net, kasi hindi mo masyadong akyatin. Basta yung terrace mo, ano, yung umaga, tinatamaan ng Yes. sunlight, yun ang maganda. Meron yan sa Facebook na ganun, sa terrace lang sila. yeah, terrace. Pero hindi pa, ang Ilang room box kasi sa, ano mo, terrace mo? baka ipaano pa, magastos pa rin, pero ibig sabihin ko kasi ay, siguro, may, parang pa L-shape siya eh. May space naman kung sakaling ganito, pwede naman po siya. Pero ito, yung sinabi mong pwedeng hindi na ito, direct na lang, okay. Pero paano po yung ganito niya? Lalagyan ko lang ng mga net. Yun lang ang, wag na to. Net. Yun nga iniisip ko eh. Sabi ko, baka saka na lang ito. Pwede naman, tapos netan mo, pero pwede rin Oh, yeah. Net lang. Yung nakaganito po. Yeah, pwedeng Yes. Okay. Ang mahirap lang kasi kapag walang UV plastic, pag umulan, tapos nakaluan siya ng tubig ulan, magbabago yung ratio ng solution. Thank you. Kaya hindi rin siya advisable na talagang sobrang open. Kasi nga, pag panahon naman Tama. ng ulan, Yes, grabe naman din. kasi nga, di ba, mahalaga nga yung ratio ng solution sa tubig. So, pag nahaluan siya ng ibang liquid, That's right. Thank you at na. So, UV, may certain plastic din po yung na ginamit. UV plastic. Nakaka-order naman po niyan sa online. Kaso lang, malakihan kasi ang ano ng UV plastic. Kung maliit lang, pwede ka sa amin. Kasi kami, nagbebenta kami. Bibili kami ng malaki, tapos divide na. Ay, i-chat ko po. Sa ngayon ay tinitingnan ko yung mga possibilities. So, at least, Tumutulong kami na ano, kung naman gusto mo magtayo ng greenhouse. Pwede namin sila i-guide na simula ako sa pagtayo ng greenhouse. gusto ko yan. Kahit nga bamboo eh. Yung Okay. iba, bamboo lang. Sige. Okay. Meron din nag-inquire sa amin sa probinsya naman siya magtatayo. Sabi ko, okay lang, kasi Yes. punta kami, tutulungan namin. Okay. At least nagkakaroon na ako ng mas ID clear o parang ay, Hirap din kasi pag sa YouTube ka nanood o kaya sa Facebook. hindi rin gumagana yung iba lahat doon. So at least yung ideas nakakadagdag siya ng moments. Baka maganda yung meron kang matatanungan. Tapos, kunwari, susubukan na, pipicturan mo. Isa ganito yung ano ba gagawin ko? Diba? Ang sa YouTube. May nag-guide, yeah. May mentor. Saka yan si Kuya, dumadalaw yan. Talagang pupuntahan niya yung yung sa may silangan. Meron na silang greenhouse, meron na silang dinadalaw para malaman ano yung cost. Yun nga, sa kanya na-trace niya solution. Saka yung pwesto din, hindi masyadong naarawan. Tago. Hindi lumalaki. So Sobrang halaga din ng sunlight sa kanya. yun ang Over sunlight. yeah, which is ngayon tirik ang araw ngayon. So but at least nagkaka-idea na ako. Direct sunlight. Alright, okay. Saka maganda kasi sa kanya, ma'am. Kunwari gagawin mo naman siyang negosyo. In the near future, yes. Kunwari, gusto mo siya gawin yung negosyo. Ang lamang mo sa nagugulayan, sila, dahil na-harvest na, may pressure sa kanilang mapaubos agad. Ayun. Ito, naglalabas kami kasama box. Okay. Ngayon, kung alin yung di maubos, babalik lang namin dito. Napakaganda. Yeah. Ang talagang goal ko muna for now is syempre ako muna matuto kasi alam kong Master. Ganun pwede mag-mass produce nang hindi mo pa siya master. That's true. Personal consumption first. Alamin yung mga mali. Along the way, matutos talaga. And once na marunong na, yes, that's my goal po Saka mas maganda naman yung nakabisado mo siya dahil sa nagkamali ka ng ganito. Mas matatandaan mo siya like yung kinuwento lang sa'yo, sinabi lang sa'yo. Kasi ma-over, yung utak mo pag masyadong maraming new info, di ba? Like kung hands-on ka din. Ay, natin ba nagtitinda kami sa kanto? Ay, ganyan lang ginagawa dito. Oo, kasi Ang may galing, talito no? pa dyan, di ba? Nakikita ko nga yung mga post din. Ang galing, no?
Yan, binibenta namin siyang 50 per head. Alam mo, makabenta ka na ng isang box, 750 na. Wow. Di para ka na rin nagtrabaho, di ba? In a Parang day. minimum din yun. Ay, kung nakadalawang box ka. Na-try namin ni Kuya sa simbahan. Meron kasi kaming inaano sa simbahan eh. Meron kaming reseller sa simbahan. Yan sa Mino Westra, ma'am. Oh, yes. Ngayon, may tinda siya, kumuha siya kanina umaga. Gold Parang yan. one day, nakabenta kami ng nakabenta kami ni Kuya ng mga 6 na box. Kumita rin kami ng 7,000 sa araw. Di hati kami. Ang sarap Ngayon nun. na, simbahan, no? Galing. Ibibenta namin sa kanya ng 50, na ibibenta niya ng 70. Ay, Ewan so ko, siguro. 50 to 70 pwede. Not bad. Yeah, compare sa mall. Compare din sa mall siguro. Yeah. Siguro pag may Tsaka tumatawad fresh. sa kanya, binababa niya sauro. Tsaka fresh din. Alright. Maganda Ganda. talaga. Ganda ng possibility. Yeah. Saka ang Galing. laki ng kita. Mamaya pag ganyan ako sa inyo yung ng kita, malaki. Yes. Parang kaya ng times 4, times 5. Tapos ang bilis pa ng balik. dito, hindi masisira. Mahal na pisa nito eh. Alam mo saan galing yung ganyan namin ba? Sa Mau. Kasi dati kasi di ba kami yung nasa school nga kami. Pag binigyan kami ng box na blue, ganyan yung kasama. Kaya konti lang yung ganyan namin. Styro talaga yung gamit. Pero kasi dali masira. Ganito. Bumaba pala yung papapicture po na sana tayo lahat dito para at least may background sana dito. Bumaba pala siya. Para nandito na po kami. Ayaw nang walang setup. Kami po. Kayo yung batch 1 eh. Sir Joey, pwedeng picturean ko kayo lahat. Andito ba lahat? Lang may bumaba? May bumaba po ba? Meron po bang bumaba sa batch 1? Sana nandito lahat. Picturean ko po kayo. Batch 1 kayo eh. Kayo yung eh. Oo, sana may maging successful sa inyo sa batch 1, no? Para meron kaming Okay. Wow! Sino pong may phone na maganda? Kasi parang itong phone ko eh. Ito na lang, may ligay siya ako mag-post. Ito overheat eh. Yung pa-share na lang sa akin. Ako. May 0.5 din. Sige lang. Okay, dito ka. Sama ka doon, huwag kang mag-picture. O, mamaya hanapin natin. Game. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Waki po. 1, 2, 3, smile. Isa pa po ah. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Thank you po. Sir, madam, pasensya sa GC na. Ah, yes. I-send ko po agad. GC send mo.